Tara guys, at samahan nyo muna kung maglinis at magligpit dito sa lamesa nila nanay at tatay. Hindi ko na naman kasi maintindihan kung lamesa pa ba ito o tambakan na. Diyos mio. Tuwing umuwi nga ako dito sa bahay namin ay naglilinis at nagliligpit ako lagi dito sa lamesa nila at tinatanggal ko yung mga hindi naman nila ginagamit. Kaso tuwing babalik ako dito sa bahay, Diyos mio, bumalik na naman yung mga tinanggal kong gamit. Ang kulit ni nanay ko. Tignan nyo naman at halos wala ng space para kumain. Tapos ang hilig pa nila sa taob-taob, hindi ko ba alam? Hetong ang kalan ni tatay, hindi ko alam kung bakit may nakatakip pang planggana. Kaya sa dumaldal ako, di syempre sisimulan ko nang maglinis at magligpit. Para naman kahit paano ay umaliwalas tong itsura ng kanilang lamesa. Ganyan-ganyan nga lang itsura ng lamesa na yan, pero mahal na mahal ng tatay ko yan. Matagal ko na nga ding sinasabi kay tatay na palitan na yung lamesa na yan dahil pagkalaki at pagkahaba takaw space dito sa kusina nila. Pero ang sagot niya sa akin ay, okay ninam, di mo pa'y sinayang. O diba, ako pa yung napagalitan. Sabi kasi ng panganay namin, nagkaisip siya lamesa na namin yan. 47 years old na yung panganay namin, ibig sabihin pwede nang maging antik yan. Diyos mio. Tignan nyo naman kung gaano kahaba at kalaki ang lamesa na yan. Sa bagay, marami naman kaming magkakapatid kahit nung wala pa ako dati, saktong-sakto sila lahat dyan. So ayan, pinagtatanggal ko nga muna lahat ng nakapatong dyan para malinis ko ng maayos yung lamesa. Napakadami kasi nilang abubot dito sa lamesa nila, ang sarap itapon. Nung last nga nalinis ko dito ay pinaglalagay ko lahat sa sako yung mga pinagtatanggal kong gamit nila na hindi naman ginagamit. Kaso nga lang, hetong pagbalik ko, bumalik din yung mga abubot nila na hindi naman nila kailangan. Diyos mio. Lagi ko nga inaaway ang nanay ko sa mga abubot na yan. Ito pa ang isang kinaiinisan ko, itong patungan ng lutuan nila. Bakit kailangan pa kasing ipatong nila sa kahoy, pwede namang idiretso sa ibabaw na lang ng lamesa? Diyos mio. So ayan nga, naipon na nga ang dumi sa ilalim at parang may makapal na putik sa linoleum. Hindi na rin kasi talaga nila minsan maasikaso ang paglilinis dahil matatanda na sila. Buti na nga lang at meron akong isang ate na nagpatayo ng bahay na malapit dito sa bahay namin at isang kuya. Minsan si ate ko betang naglilinis at nagliligpit dito. Pero syempre hindi naman lagi kasi marami din siyang gawain at marami din siyang inaasikaso na anak. Ang pinaka-importante lang ay nandito sa malapit si ate at saka si kuya ko para may tumitingin sa kanila. Nagpabili nga din ako ng linoleum sa ate ko kanina dahil nagpunta sila ng palengke. Madalas ko ang palitan ng linoleum ng lamesa na to kaya kabisado ko na kung ano yung sukat na ipapabili ko. Tama nga lang ang 2 yardang linoleum dito sa lamesa na to, kunti lang yung matatapas ko. Baka nanibago kayo guys at nakadress ako, wala kasi akong dalang pambahay. Marami din naman kasing duster si nanay ko kaya kako yun na lang ang susuotin ko para wala na ring dalang madami. Pagkalatag ko nga ay ginupit ko agad yung sobra at yun lang din ang ilalagay ko dito sa gilid. Maganda nga yung nabili ni ate na linoleum, napakakapal. Pagkatapos ko nga ang malagyan ng linoleum ay agad ko nga nilinis yung patungan ng kalan nila dahil puro alikabok. Nainis pa nga ako dyan at hindi ko alam kung paano nakalagay kanina at hindi ko na masundan. Bigla ko nga naalala na may mga tira pa palang tiles sa ginawa nilang CR namin dati. Doon ko na nga lang kako ipapatong yung kalan kaysa sa kahoy na pangit. Maalikabok at may mga lupa-lupa pa nga kaya hinugasan ko muna sa may gripo namin. Hindi nga naboboring si Samira dito at panay ang lakad niya dahil napakaluwag ng paligid. Nag-e-enjoy nga siyang maglakad-lakad dahil nga madamo tapos maraming bato. Pagkatapos ko ang hugasan ay tinuyo ko agad ng basahan. Nilagay ko na nga rin agad yung kalan at mas maganda tignan kaysa kanina. Nilinis ko na nga din at napuno na ng uling at kalawang. Heto din talaga minsan ang pinakagusto ko pag nagbabakasyon kami kasi naipaglilinis ko sila. Wala man akong madaming pera na maibigay sa kanila tuwing nagbabakasyon kami. Sa ibang bagay na nga lang ako bumabawi. Sila din ang isang dahilan kaya nagsusumikap ako dito sa mundo ng pagva-vlog. Pareho nang magsi-75 si nanay tsaka si tatay ko. Sana dumating yung oras na may paranas ko naman sa kanila ang alawan ng buhay. Alam kong medyo huli na dahil pareho na silang matanda. Pero kahit man lang sana habang may pagkakataon pa. Yun lang muna guys for today's video at sana nakarating kayo hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan mo tong video na to ay pa-like and share naman, fa-follow na rin. Yan na guys for today's video. At yan mat. Bye-bye!